Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayong saglit, ito pong concert, no, yung Duran Duran free concert or gift birthday Duran Duran concert kay PBBM. So ito hong mga kalaban niya, tuwang-tuwa nung malaman nila na na may ganong event. Very, very private. Ang problema, itinago nila sa publiko, in-invite naman nila ang GMA7 at saka ang Rappler. So, ipinablik ng dalawa. Nakarating ngayon kina Sasot, pinaingay nila Mr. Sasot. So sinasabi ng iba, labag daw po sa batas itong ginawa ng ating presidente. And take note, ito po ay no cost sa gobyerno. At natutuwa ako, I applaud to new PCO Secretary kay Cesar Chavez. Talagang maagap sumagot, hindi katulad yung dati, yung pinalayas ni BBM na alagad ni Gloria Arroyo, si Garfield. So ngayon, maagap talaga. So sabi niya, it is no cost to the government. However, dito naman po kasi meron kasing batas yung sa etong yan. Okay? Ngayon, eto muna. Sabi rito sa balita nga ni Rappler, Marcos draws flack after Duran Duran concert at his private birthday bash. Okay? Again, hindi po siya yung nag-set up ng party. Okay? So, in-invite siya doon. Actually, I was in Malacanang nung araw na yan, yung may bigayan ng pagkain doon hanggang gabi. So, maaga pa, baka nga umulan, di ba binabanggit ko sa live na umaambon. Naisip namin umuwi dahil wala kaming mga kapote. Pamotor lang kami. Kaya sabi ko, teka, darating si PBBM. May nagsabi sa akin, baka alas 6 ng gabi, dumating ito. Sabi ko, teka, busy yun at saka pagod na yun dahil ang layo ng pinapanggagalingan nun. Nueva Ecija. Sabi nila, hindi, baka mag-helicopter lang naman niya yan sa bagay. So, nung gabi na nga, hindi siya dumating. Yun pala, nagpunta siya ron sa private birthday celebration para sa kanya. Ang tanong, bawal bang pumunta ang isang taong gobyerno sa isang birthday party o anumang party na hindi niya ginastusan kung hindi regalo para sa kanya? Yun ang tanong doon bawal ba? Okay? So, ito yung sinasabi ngayon, ginagamit ngayon nila na issue, na basehan. Sa ating Constitution 1987, and public office is a public trust. And public officers and employees must at all times be accountable to the people, okay? And then serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest lives. Okay? So, sinasabi nila, hindi raw po rito nag-qualify si PBBM. Kasi gusto nila katulad lang daw nito. Ni Duterte nung panahon niya, walang mga party-party, ganyan, simple lang, family gathering, yung kanyang birthday party. Ito yung insidente na nagtangka siyang manghipo ng, biro lang naman yun. I know, biro lang naman yun. Ugali ng mga Bisaya, yan mga ganyan, mandukot ng puday. No? Okay, so ngayon ito, balikan natin ito. So ito pong, itong batas na to, yung alimutan ko yung Republic Act number nito 6713 ba yun? 6713. Okay. Pero sabi rito, Section 1 of the Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. Okay. Yung Section 2, kinuha lang naman din niya to rito. Pinalawig lang. Now, Section 7D, dito raw lumabag si PBBM. Sabi diyan, Code of Conduct and Ethical Standards, blah, blah, blah. Yan. Public officials and employees shall not solicit, okay, hindi naman siya nag-solicit, or accept, hindi raw maaaring tumanggap direktang sa kanya, o ipinadaan sa iba indirectly. Anumang regalo, yan, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from person in the course of their official duties
or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Sa Tagalog po, ito po yan, simplihan natin. Totoo po na ipinagbabawal po ng batas na to. 1989 ito, February 20, 1989 ito, nag-take effect, itong batas na to. Which I really like this. Okay? Maganda naman yon. Pero ang sinasabi po, ang requirements po dito yung binigay na pabor, let's call it pabor, ay may kinalaman po. Kumbaga, para makadikit sa kanya, okay, sa taong gobyerno, sa elected or appointed government official. Kasi meron siyang gustong makuhang pabor. Diba? Pagka ganun, halimbawa, ginagawa ng mga politiko to sagot ko na yung kampanya mo sa susunod na eleksyon pag takbo ka uli. Ako nang sasagot ng campaign expenses. Bawal yon. Ako nang sasagot ng t-shirt. Bawal yon. Magdo-donate ako. Bawal po yon. Kaya po yung mga politiko natin pagkampanyahan, yung mga incumbent, ang makikita nyo roon, kahit hindi incumbent nilalagay nila, donated by friends of blah blah blah. Okay? So kumbaga, wala akong alam dyan, may mga tao lang na nag-support sa akin. Pag nakapwesto na, medyo mas mahigpit nga naman. Kasi, nanalo uli. Kasi ito nga po, bawal silang tumanggap. Ito ang bawal lamang po dito, yung may kinalaman po sa kanilang trabaho. Halimbawa, yung nag-donate gustong makakuha ng kontrata sa gobyerno. Ang tanong, papaano kapag yung nag-donate nito, taong gobyerno? Tanong ito, kapag taong gobyerno, mayaman, may pera talaga, kilala. Okay, kilala yung tao na yun. Hindi naman mahirap, business tycoon. Okay? Taong gobyerno siya, nag-donate, siya yung gumastos dito. Bawal ba yun? Hindi. Taong gobyerno na siya Tauhan na siya ng Pangulo Ang tinutukoy po dito ay third person na may hihingiing pabor sa kanya. Na given ito yung kailangan doon may pakita nila na itong nagbigay ng pabor na ito, ng concert na to, ay merong isinusulong na gustong makuha ang proyekto mula sa gobyerno. For example natin, kunwari, ito si Ramon Ang. Okay? Kunwari, etong si Ramon Ang nag-sponsor ng birthday bash ni PBBM. Ang tutugtog sila Bon Jovi, tsaka yung ibang mga Pinoy rock band na sikat. Diba? Tapos, open to the public. Okay. Tapos gusto niyang makuha ang kontrata sa, kunwari, sabihin natin, magtatayo ng SM Super Duper Mall dyan po sa West Philippine Sea sa mga isla natin sa Spratly Islands. Okay? Ngayon, ang tanong, bawal po ba 'yon? 'Di ba? Bawal po 'yon. Okay, bawal po 'yon. Bawal po 'yon puntahan ng presidente. Na kasi ang pagpunta niya doon, lalo kung magsalita siya, it is tantamount to a gesture of accepting. Pero hindi niya hiningi 'yon, ibinigay sa kanya 'yon. Kaya lang kasi merong established fact na itong taong ito ay may hinihingi palang malaking pabor. Payagan siya na makapagtayo ng mall niya sa Spratly Island sa loob ng EEZ natin. Pero sabihin naman natin, etong si Ramon Ang, wala naman siyang ibang hinihingi sa ating gobyerno, sa presidente natin na proyekto or what. Diba? Tapos, naisipan niya na magpa-concert. Kunwari, sabihin na lang natin, kunwari yung Duran Duran concert na yan. Okay? Tapos, pumunta yung presidente. Hindi po bawal yun. Kasi ang sinasabi dito, merong kinalaman sa kanilang trabaho o sa trabaho ng Pangulo. Okay? At saka nung oras na yan, ako sinasabi ko naman, ang presidente po ay presidente 24/7. Okay? Maghapon naman yan, ginampanan niya yung trabaho niya, di ba? Nasa mga probinsya siya. Tingnan nyo kung iisipin nyo lamang ng bawal, bakit hindi ninyo punahin ang ating presidente nung binigyan siya ng cake
Binigyan siya ng mga bata doon sa mga probinsyang pinuntahan niya nung araw na yan. Di ba? Sige nga, ba't hindi ninyo punahin yun? Gift din yun eh. Tinanggap pa ng presidente yun, yung binigay ng bata. Anong pinagkaiba po ng maliit na cake na binigay ng isang batang anak ng mahirap at doon sa concert na ibinigay ng isang kaibigan na mayaman? Anong pinagkaiba ng dalawa? Eh pareho lang namang regalo yan. Oh. 'Di ba? Makakalabag po ang ating presidente, makinig kayo. Makakalabag po siya sa batas na yan kung yung tatay ng bata ay gustong makuha ang kontrata ng paghahalo blocks doon sa labas ng eskwelahan. Kaya siya nagbigay ng cake at sabay bulong, Mr. President, baka naman makuha ko na lang sana yung kontrata rito. Tapos, tinanggap niya yung cake. Pero hindi pa naman siya sumasagot. Labag na ho yun sa batas. Okay, tinanggap niya eh. Yung tatay ng bata na nagbigay ng cake sa kanya, I believe sa Nueva Ecija yata yun, eh, mayroon kasing gustong hingiing pabor. Okay? So ngayon, doon sa mga pumupuna rito, dahil may nag-donate ng birthday bash na may concert ng Duran Duran, patunayan ninyo na yung nag-donate niyan ay may hinihinging pabor sa ating presidente. And besides, manahimik kayo kasi hindi nyo masasampahan ng kaso ang ating presidente because meron po siyang absolute immunity. Maliban na lamang kung ang parusa sa kanya ay sa kasalanang nagawa niya, paglabag sa batas, ay punishable ng 6 na taon. Okay? So, hindi nyo siya makakasuhan. Sabi nga ni Chit Salabit, correction, 69th birthday ni Digong, March 28, 2014. Worth multi-million pesos. O bakit di pinuna? 2014, he was a mayor. Di ba? Ba't hindi ninyo pinuna si Duterte noon? Yun lang yun eh. Yan sabi ni Marlon, diversionary tactics lang yan para mailayo ang mga kaalyado ng Duterte na nabubugbog sa issue like Pogo, EJK, Bratinella, Cubesic. Exactly. Diba? Wala naman kasi silang magagawa eh. Hindi nila pwedeng sampahan ng kaso presidente. Hindi ho mahirap intindihin ito. Napakadali lang po niyang intindihin. Yun po kasi ang iniiwasan. Okay, ginawa po kasi itong batas na ito para po maiwasan ang panghihingi. Yung mga under the table, yung mga under the table, yan po yan. Para ho maiwasan yan. O hindi man po mabawasan, ay hindi man po mabura, at least po mabawasan, mag-isip-isip. Halimbawa, may hihingi sa'yo, may magbibigay sa'yo 1,000, ganito, padulas, tapos empleyado ka ng LTO. Pwede kang kasuhan, guilty ka rito, matay-terminate ka sa kaso, sa trabaho. Okay? I hope na gets. Isa na lang eh. Ito na lang nga eh. Di ba? Si PBBM po, hindi po ito mahirap. Okay? Ibig sabihin mahirap, hindi po siya yung katulad natin na pobre. Pobre, mahirap. Isa lang yun eh. Yung hindi po siya tao na walang-wala sa buhay, katulad ng marami sa atin. Okay. Pero, yung magpapakita ka sa taong bayan, di ba? Magpo-post kayo ng ganito, presidente ka, sino ang maniniwala na ang presidente ng Pilipinas, yan lang ang kinakain sa kanyang birthday? Tapos merong lechon. Tapos ito yung manghihipo siya ng puday ng katulong nila. Di ba? Baka nga pagkatapos nito baklas mesa. Di ba? Paubaya na yan sa mga kasambahay. Alis sila, meron silang malakihang parting pupuntahan. Kahit nasabihin pa natin si PBBM ang gumastos dun sa concert. Ang tanong, bawal ba yun? Kung hindi naman niya kinuha yun sa pera ng taong bayan, ano ang kwentong kutsero ng mga lokolokong utak dilis at mga pakyunista?
Yan daw po yung 90 billion na pera sa PhilHealth. Sabi ko, bakit ganun? Ang tatanga ng mga to. Ang dali nilang magsabi ng ganun without showing any proof na napunta yung pera na yun sa bulsa ng presidente. Eh yun namang sa PhilHealth na kinukuha nila ng budget ng DBM, eh yun naman kasi ay standby fund lang yun. Na kung sakaling kailanganin nila, 'di ba, para hindi masira, hindi mabalaam yung serbisyong medikal, yung mga bayarin, mayroong standby fund. Standby fund ang tawag ko doon eh, parang not really a buffer fund, pero parang ganoon na rin. Oh, ngayon kapag hindi naman nila kinailangan, ang sabi nga doon sa GAA, ay pwedeng ibalik sa national coffers. Oh. 'Di ba? Kaya legit na pwedeng bawiin 'yon. Hindi mapipilay ang PhilHealth. Ano gagawin nun doon, nakatambay lang? 'Di ba? Sabi nila, lawakan ang coverage. Nilawakan na nga po ni PBBM ang coverage eh. Dati magkano lang ang coverage? 1,000 lang doon sa dialysis. Ngayon ginawang 4K. Oh, nilakihan. Ay nako. 'Di ba? Ito, kitang-kita rito, kaplastikan ito. Presidente ka. Tapos nung hindi ka presidente, mayor ka. 'Di ba? Milyon-milyon ng, 'di ba? 2014 ang ginastos sa iyong birthday. Hindi man kanyang bulsa po nang galing yung gastos dun sa birthday bash ng 2014, still government employee pa rin siya. Nagpo-fall pa rin dito. Pero gaya nga ng sinasabi ko, kung ang nagbigay naman po dito sa kanya, kaibigan lang, kunwari si Kibuloy, anong yung masama ron? Pero kung ang nagbigay po sa kanya ay mga drug lords, yun ang may problema. Kasi automatic po, ang kailangan nila, kaya sila nagbigay, ay protection. Am I right? Diba? Sabi ni Chopaeng, galit sila sa Duran-Duran, pero yung 7.2 trillion, paano binaon ni Digong ang Pinas, wala silang masabi. Diba? Okay. So, I hope na gets nyo, ha? Kaya sinasabi sa iba, patunayan nyo na yung nagbigay ng pa-birthday na yan ni PBBM, yung sponsor, meron siyang gustong hingiing pabor sa ating presidente. Pagka ganon, lumabag nga ang presidente dyan. Pero, lumabag siya na pinuntahan niya. Kasi yung pagpunta, pagtanggap yun eh. Di ba? Pero, ang tanong, makakasuhan nyo ba siya? Definitely not. May immunity yan eh. Absolute ang immunity ng Pangulo. Okay? So, for now, iyak na lang muna sa mga dilis. Hindi, sabihin na natin, hindi naman po plastic ang ating Pangulo. Ever since, alam naman po na natin na, di ba? Isa nga yan sa bagay na kinaiinisan ng tatay niya sa kanya na mahilig siya sa mga party-party. Pero na bahagi ng kanyang nakaraan, ng kanyang kabataan. And besides, ginagampanan rin naman niya ang trabaho niya bilang presidente. Isipin mo na lang, yung mga ine-expect natin na kalaban sana tong mga dilawan. Bakit hindi po sila ngayong kalaban? Ang kalaban, yung ine-expect natin na may utang na loob sa mga Marcos, ito palang mga mangga ng mga Duterte. Mga manggagamit. Tama? Matapos makinabang at naging presidente, ang gusto, gawin pa siyang puppet. Yan naman po talagang ikinagagalit nila Duterte kay BBM. Na-threaten siya nung si Sara ay nag-BP. Kasi nga, alam niya, mawalan siya ng puppet at useless ang Vice President. Kaya nga ayaw ni Duterte tumakbong Vice President eh. Di ba? Okay? So,